Isang eksperto sa seguridad ng Pilipinas ang bumuhos ang galit sa live broadcast, tinatanong ang sariling gobyerno kung may katuturan pa ba ang nangyayari. Isa lang ba itong simpleng issue ng bentahan ng armas? Ilang araw na ang nakalilipas, ang studio ng Al-Ahad TV sa Iraq ay nagkagulo ng todo. Ang isang eksperto sa air defense at seguridad ng Pilipinas ay nagpakawala ng mga matitinding salita na halos ituring ng panlalait laban sa sariling gobyerno at kongreso. Ang dahilan, ang sistema ng air defense na gawa ng Korea, ang Cheonggung Dafit, $150 milyong halagang kinikita ng Iraq mula sa pagbebenta ng langis sa loob lamang ng kalahating araw. Dahil sa pagtatangkang tawaran ng halagang iyon, pinatagal ng Kongreso ng Iraq ang proseso ng 2 taon at sa panahong iyon, dumating ang Qatar na may dalang maleta ng pera at inagaw ang pagkakataon. Sa katunayan, may malinaw na dahilan kung bakit nagmadali ang Qatar. Noong Marso ng taong ito, ang mga Cheonggung Dasigo na gawa ng Korea na idineploy sa United Arab Emirates, UAE, ay nagpaputok ng 60 interceptor missiles na may 96% accuracy rate. Sa gitna ng pag-aalinlangan sa negosasyon ng Amerika at Iran, ang mga missile at drone mula sa Iran ay patuloy na pumapasok sa himpapawid ng UAE. Isa sa mga target ay ang Baraka Nuclear Power Plant, ang kauna-unahang planta na itinayo ng Korea sa UAE. Pinrotektahan ng defense system ng Korea ang plantang binuo rin ng mga Koreano. Nakita ito ng Qatar at agad silang kumilos. Ngunit sa parehong linggo, isang eksena ang naganap kung saan ang Israel, isang bansang kilala sa hindi paghingi ng paumanhin, ay yumuko sa loob ng wala pang 25 oras dahil sa isang pahayag ni Pangulong Lee Jae-myung. Ilang beses ninyo nakita sa mga mainstream media sa Pilipinas na ang dalawang pangyayaring ito ay iisang larawan lamang, tinatapos lang ito sa isang maikling balita. Ngayong araw, susuriin natin kung anong larawan ang nakatago sa likod ng maikling balitang iyon. Sa ibabaw, titingnan natin ang ibinebenta ng Korea at kung kanino, sa motibasyon, kung bakit bumagsak ang dating guro na Alemanya at umangat ang Korea, at sa resulta, ang estruktura na nagpababa sa ulo kahit ng Israel. Hindi lang ito tungkol sa booming na export ng armas. Ito ay isang pangyayari kung saan ang liderato sa supply chain ng seguridad ay muling lumilipat. Sa ilalim ng tagumpay ng armas ng Korea, may kakaibang katotohanan. Ang mga bansang marunong gumawa ng armas dati ay hindi na ito magawa ngayon. Ang video na ito ay nahahati sa 3 bahagi. Una, ang ibabaw paano pumipila ang silangang Europa, Poland, Romania, Armenia, Estonia. Pangalawa, ang motibasyon bakit bumagsak ang Alemanya at umangat ang Korea. At pangatlo, ang resulta bakit yumuko ang Israel sa isang salita ng Pangulo ng Korea sa sandaling napakaraming bansa ang gustong pumila para sa Cheonggung 2. Una, linawin natin ang ibabaw. Noong nakaraang buwan sa Bucharest, Romania, sa ginanap na Black Sea Defense, Aerospace, BSDA, exhibition, ang pinakatumatak na armas ay ang K2 Black Panther tank ng Hyundai Rotem. Natapos na ng Romania ang live fire test ng K2 noong 2024. Sa tiwalang iyon, ipinakita nila ang kanilang pagpili sa harap ng ibang bansa sa silangang Europa. Humingi na ng pahintulot ang Ministry of Defense ng Romania sa kanilang lehislatura para sa pag-aangkat ng 200 main battle tanks at isang brigada ng mga derivative na modelo. Ang kabuuang halaga ay 11.4 trilyong won at ang pinaka-inaasahang kandidato ay ang K2. Ang mas nakakagulat ay ang mismong Chief of Defense Staff ng Romania, si General Georgita Vlad, ay personal na pumunta sa booth ng Korea. Hindi lang K2, kundi nakinig din siya tungkol sa FA-50 Light Attack Aircraft. Ang plano ay gamitin ang FA-50 ng Korea upang punan ang puwang sa pagsasanay ng mga piloto habang naghihintay na makalipat mula sa luma na F-16 patungo sa F-35 stealth fighters. Binuksan nito ang posibilidad na ang Romania ang susunod na merkado sa Europa pagkatapos ng Poland. Kung titingnan natin ang kwento ng Poland, mas lalong nagiging malinaw ang larawan. Noong nakaraang linggo, biglang kinansela ng Amerika ang pag-deploy ng isang Armored Brigade Combat Team na may 4,500 sundalo sa Poland. Opisyal na sinabi na ito ay re-evaluation ng estratehiya sa Europa. Subalit malaking dagok ito sa loob ng Poland. Sa sandaling umatras ang Amerika, doon naman sumabog ang presensya ng mga armas ng Korea sa Poland.
Ang Poland ay nag-deploy na ng 180 K2 tanks mula sa unang kontrata at kamakailan ay naglabas ng video ng pagsasanay sa urban warfare. Ang eksena kung saan ang K2 ay pumapasa sa ibabaw ng mga sasakyan sa kalye ay naging viral sa social media. Ang National Security, isang global military media, ay nagtaya na sa taong 2030, ang Poland ay magkakaroon ng 1,100 main battle tanks, mas marami pa sa pagsasama-sama ng Italy, France, Germany at UK. Ang numerong ito ay hindi lang export record, ito ay indikasyon kung sino ang responsable sa silangang bahagi ng Europa. Hindi tayo dapat huminto rito. Pumasok ang Armenia. Ayon sa ulat ng Polish defense media na Obrony, ang ministro ng depensa ng Armenia ay bumisita sa Warsaw para makipagpulong sa Polish Defense Minister na si Kosiniak at nagsimulang itulak ang pagbili ng K2 tank. Ang plano ay gawin ang Polish type na K2PL sa pabrika ng Bumar, Wabendi at sa linyang iyon gagawin din ang mga tangke para sa Armenia. Naniniwala ang mga eksperto na sa simula ay 50 units ang kukunin at may malaking posibilidad ng karagdagang order. Bakit Armenia? 86% ng lupain nito ay bulubundukin. Ang semi-active hydraulic suspension ng K2, ang kakayahan ng body na lumuhod, ay kritikal sa pagbaril sa kabundukan. Noong 2020 sa digmaan laban sa Azerbaijan, naranasan ng Armenia na ang kanilang T-72 tanks ay dinurog ng mga Bayraktar drones at suicide UAVs mula sa itaas. Ang K2 ay isang armas na direktang tumutugon sa traumang iyon. Gamit ang Active Protection System, kaya nitong harangin ang mga drone at missile at kaya nitong tumarget sa pinakamahinang bahagi ng tangke ng kalaban ang tuktok nito kahit hindi ito nakikita sa ibabaw ng bundok. At isa pa, sa exhibition, sa tabi ng K2 ay nakadisplay din ang susunod na henerasyong wheeled armored vehicle ng Hanwha Aerospace na Tigon, pati na ang mga unmanned ground vehicle na GART at Tehemis. Ipinakita nito ang konsepto ng pag-deploy sa mapanganib na lugar para sa reconnaissance na may kasamang drone. Ang defense industry ng Korea ay lumipat na mula sa pagbebenta ng isang tangke patungo sa pagbebenta ng package ng Manned-Unmanned Integrated Ground Forces. Habang sinusuri pa ng Alemanya ang mga dokumento, ang Korea ay nakagawa na ng mga armas at naisakay na sa barko. Ito ay hindi biro, ito ang tunay na larawan. Binigyang diin ng Romanian media na Defense Romania ang pinakamalaking bentahe ng K2. Mas magaan ito kaysa sa mga tangke ng kanluran, kaya-kaya nitong dumaan sa mga lumang tulay o kalsadang may limitasyon sa timbang. Hindi lang sa kanlurang Europa, kundi maging sa silangang Europa, mahina ang infrastruktura ng tulay at kalsada. Ang mabibigat na tangke tulad ng Leopard ng Alemanya o Abrams ng Amerika ay limitado ang paggalaw sa mga kalsada ng silangang Europa. Sa huli, ang dahilan kung bakit napipili ang K2 sa silangang Europa ay hindi dahil mura lang ito, kundi dahil ito ay armas na tunay na makakatakbo sa lupain nila. Ito ay hindi usapin ng cost effectiveness, kundi ng suitability. Ngunit, mura nga ba talaga ito? Ito ba ay dahil lang sa mura at maganda kaya pumupunta ang silangang Europa sa Korea? May isang bagay na hindi dapat makaligtaan. May konklusyon na madalas na naiisip ng lahat. Ang armas ng Korea ay mabenta dahil sa value for money. Ang presyo ay 1/3 ng Patriot ng Amerika, mabilis ang delivery at sapat ang performance. Mukhang malinis na konklusyon, ngunit ang artikulo ng Estonian media na Export Digital ay may makabuluhang pamagat. Kapag ang estudyante ay nalampasan ng guro, ang pag-angat ng Korea bilang military powerhouse at ang paghina ng industriya ng Alemanya. Ang Estonia ay nag-import ng karagdagang 3 unit ng Chunmoo, ang multiple rocket launcher ng Korea. Ipinaliwanag mismo ng media kung bakit Korea at hindi Alemanya ang pinili nila. Isinulat nila na ang Alemanya, ang simbolo ng teknolohiya at lakas ng manufacturing, ay bumabagsak at ang Korea ay nilalamon na ang global defense market. Ang core ay hindi ang presyo. Nang pumirma ang Korea ng kalama 23 bilyong kontrata sa Poland, agad na nag-expand ng pabrika ang mga kumpanya ng depensa ng Korea sa tulong ng gobyerno. Habang ang Alemanya ay nagre-repaso ng papeles at nagpaplano ng isa pang meeting, mas desisibo ang industrial na pilosopiya ng bansa. Itinuturing ng Alemanya ang sariling manufacturing bilang pabigat na dapat i-regulate o kontrolin, kaya tumaas ang presyo ng enerhiya at lumikas ang mga kumpanya sa ibang bansa. Sa kabilang banda,
Itinuturing ng Korea ang manufacturing at defense industry bilang pinakamahalagang estratehikong asset kung saan nakataya ang kaligtasan ng bansa. Sa madaling salita, hindi ito issue ng cost effectiveness, kundi kung sino ang bansang tunay na makakagawa ng armas. Tumpak na tinukoy ito ng Estonian media. Ang media sa Pilipinas ay halos hindi tinatalakay ang larawang ito. Bakit? At bakit bumagsak ng ganito ang Alemanya? Ang tunay na larawan ay nasa susunod na bahagi. Ang problema ay nagsisimula rito. Kung aalisin natin ang balat ng cost effectiveness sa ibabaw, makikita ang tatlong estruktural na mekanismo sa ilalim nito. Isa-isahin natin. Una ay ang production cycle mismo. Ang defense industry ng Korea ay nagpapalawak ng pabrika agad pagkapirma ng kontrata. Kasabay nito ang tulong ng gobyerno. Dahil dito, nagiging maikli ang cycle mula investment, production, hanggang delivery. Ang LIG Next 1 na gumagawa ng Cheonggung-8 ay nagdoble ng kapasidad ng kanilang missile factory. Hindi dahil sa isang order lang, kundi dahil nakikita na nila ang susunod na mga order sa pila. Sa parehong sandali, ano ang nangyayari sa kabilang panig? Noong 2022, nag-order ang Switzerland ng 5 unit ng Patriot mula sa Amerika sa halagang 2.3 bilyong Swiss francs. Dapat ay nakuha na nila ito noong 2016 hanggang 2018. Ngunit dahil sa digmaan sa Ukraine, naantala ito ng 4 na taon at dahil sa hidwaan sa Iran, sinabihan silang aantala pa ito ng 7 taon. Ang presyo ay nadoble. Pagsamahin ninyo ang dalawang larawang ito. Ang isang panig ay nagpapalawak ng pabrika. Ang isa naman ay naantala ng 7 taon mula sa pinangakong petsa. Pangalawang mekanismo ay ang decision-making structure ng pambansang badyet. Ang ebidensya ay ang nangyari sa Iraq. Noong nakaraang taon, pumirma ang Iraq ng kontrata sa LIG Next 1 ng Korea para sa 8 baterya ng Cheonggung-O na nagkakahalaga ng 0.8 bilyon mahigit 3.7 trilyong won. Ngunit dahil sa pagtatangkang tawaran ang presyo, pinatagal ito ng gobyerno ng Iraq ng 2 taon. Sa panahong iyon, kumilos ang Qatar. At sa mismong venue ng Expo, ayon sa military media, may mga ulat na nagdala sila ng maleta ng cash at binili ito agad on the spot. Sa huli, ang Qatar na may bagong kontrata ang nauna sa pila at ang Iraq ay hindi na natanggap ang sistemang nauna na nilang in-order. Ano ba ang Cheonggung-8 kaya ganito kadelikado? Mayroon itong hit-to-kill technology na direktang tumatama at sumisira sa missile ng kalaban at gumagamit ng isa sa kakaunting cold launch method sa mundo. Mula sa anumang direksyon galing ang kalaban, paglabas sa launch tube, kaya nitong magbago ng direksyon at intercept sa isang iglap. Ang presyo ay 1.3 ng Patriot ng Amerika. May mga pagsusuri na sa halagang pambili ng isang baterya ng Patriot, makakabili ka na ng 4 na baterya ng Cheonggung-E. Idagdag pa rito ang nakakalokong kakayahan ng Korea sa pagtupad sa delivery date. Para sa mga bansa sa gitnang silangan, sa halip na Patriot na mahirap mabili kahit gaano pa karaming pera ang ibigay, ang Cheonggung-8 na may sulit na presyo at sigurado ang delivery ay ang tanging opsyon. Ang larawan ng Kongreso ng Iraq na ibinunyag ng eksperto sa live broadcast ay mas nakakagulat. Ang Kongreso ay nagtalaga ng 400 million para sa badyet ng armas. Ngunit 300 million doon ay napupunta sa maintenance ng F-5 ng Lockheed Martin. Ang estruktura ay puro pambayad sa maintenance ng armas ng Amerika at 100 million na lang ang natitira para sa bagong armas. Dahil sa pagtatangkang tawaran ang 150 million na wala sila sa pila. Ang larawan ng Qatar na may dalang maleta ay hindi na biro kundi dokumentaryo. Pangatlong mekanismo ay ang industrial na pilosopiya ng bansa. Ang Korea ay isinasama ang AI, drone at robotics sa depensa. Ginagawa nilang oportunidad ng unmanned innovation ang krisis ng pinakamababang birth rate sa mundo. Sa kabilang banda, ang Alemanya, matapos ang Cold War, ay nilamon ng ideolohiya ng demilitarization at burokrasya kaya sa sandaling kailangan ulit ng Europa ng firepower, wala silang magawa. Ang pinakamalupit na pagbubuod nito ay ang artikulo ni Ben Barry, Associate Fellow ng International Institute for Strategic Studies, sa journal na Parameters ng US Army War College. Sinasabing ang mga makapangyarihang bansa sa Europa na naging mapagmataas na wala ng malakihang firepower war ay lumikha ng nakamamatay na puwang sa loob ng 20 taon.
May puwang na aabot sa 7 trilyong won at kailangang punan ito ng K9 self-propelled howitzer ng Korea. Itinuring ng Alemanya ang kanilang manufacturing bilang basura at sa huli, tinapakan nila ang sarili nilang paa, sariling kamalian. Kung ihahambing sa lumang kwento, habang natutulog ang kuneho, ang pagong ay tumatawid na sa finish line. Ang mga eksperto ay nagyayabang lang tungkol sa presyo, range at teknolohiya. Wala halos pagsusuri sa istruktura kung bakit hindi makahanap ng ibang mapupuntahan ang mga bansang ito maliban sa Korea. Kung gayon, hanggang saan ang magiging epekto nito? Ito ba ay issue lang ng merkado ng armas? Dito lumilitaw ang pinakakapanapanabik na senyales. Ang Switzerland, na nananatiling neutral sa loob ng 200 taon, ay nagpadala ng Request for Information, RFI, sa Korea. Nabalitaan na sinusuri nila ang option na mag-adopt ng Chongong-X. Ang Federal Office for Defense Procurement ng Switzerland ay sabay-sabay na nagpadala ng RFI sa 4 na bansa, Alemanya, France, Israel at Korea. Sa pagkakataong iyon, ano ang naging pagtatasa ng mga eksperto? Ang sistema ng Alemanya ay mahirap sa ballistic missile defense. Ang Israel ay nasa gitna ng digmaan kaya hindi alam kung kailan makakapag-supply. Ang France ay mahal at mabagal ang procurement. Kung patas na susuriin, ang konklusyon ay ang Chongong-12 ng Korea ang walang katulad. Ang Patriot ng Amerika ay naantala na ng 7 taon. Ang 200 taong neutral na bansa ay kailangang pumila para makabili ng armas. Ibuod natin ang kahulugan nito sa isang linya. Hindi lang sila basta bumibili ng armas, kailangan nilang pumila. Ang pila na iyon mismo ang bagong diplomatikong lakas ng Korea. Ito lang ang dapat ninyong tandaan. Sinabi ng journalist sa Estonia na ito ay Chong Chu-eo Ram. Ang estudyante ay higit na mahusay kaysa sa guro. Ang pahayag na iyon ay napatutunayan na ngayon. Nang bumagsak ang guro, ang estudyante ang nagsimulang magpapila. Ngunit ang tunay na lakas ng bansang nagpapapila ay wala sa presyo ng armas. Nasa bigat ito ng diplomasya. Ang ebidensya ay lumabas nitong buwan. Nang harangin ng Israel ang International Relief Fleet na papunta sa Gaza at i-detain ang 2 mamamayan ng Korea na kasama sa grupo, si Pangulong Lee Jae-myung ay naglabas ng pambihirang matapang na pahayag sa cabinet meeting. Napakawalang katao. Pag-isipan din natin ang pagpapatupad ng arrest warrant para sa war criminal na si Netanyahu, ang pahayag niya. Ito ay pinakamalakas na aksyon para sa isang pangulo ng Korea. Ngunit wala pang 24 oras matapos ang pahayag na iyon, kumilos ang gobyerno ng Israel. Hindi tulad ng ibang dayuhang aktivista na na-detain. Ang mga Koreano ay hindi man lang dinala sa detention facility. Pinalaya sila agad at pinapunta sa pangatlong bansa. Sa pamamagitan ng diplomatikong channel, nagpadala pa sila ng mensahe na umaasang hindi lalala ang relasyon ng 2 bansa. Ang Israel, nakilala bilang bansang hindi marunong humingi ng paumanhin, ay yumuko. Dito dapat nating tumpak na makuha ang konteksto. Hindi yumuko ang Israel dahil matapang lang ang pahayag ng isang politiko. Yumuko sila dahil nakita nila ang bigat ng industriya na nakasalansan sa likod ng pahayag na iyon. Ang diplomasya ay laging gumagana sa ibabaw ng bigat ng industriya. Anong nangyayari sa parehong linggo? Ang Qatar at Kuwait ay malapit na sa kontrata para sa Chongong-12. Ang Romania ay sinusuri ang K2 at FA-50. At kasunod ito ng pagpapadala ng RFI ng Switzerland para sa Chongong-12. Ang Israel mismo ay nasa gitna ng digmaan, kaya laging kailangang muling kalkulahin ang supply chain ng armas. Sa ganitong punto, wala silang dahilan na lumikha ng diplomatikong gulo sa Korea, ang bagong supplier ng armas. Mas tapat nating sabihin, hindi ito dahil naging napakalakas ng Korea, kundi dahil sa sandaling humina ang ibang bansa, ang Korea lang ang handa. Sa loob ng 20 taon na natutulog ang Europa, nagpapalawak ng pabrika ang Korea. Ang larawan kung saan ang K9 self-propelled howitzer ng Korea ang pumupuno sa 7 trilyong won na firepower gap na tinukoy ni Professor Ben Barry ang tunay na background ng pangyayari sa Israel. Ang pila ng Cheongong-2 at ang paghingi ng paumanhin ng Israel, bihira ninyong makita sa mainstream media sa Korea na pinagsama ang 2 pangyayaring ito sa iisang larawan. Ngunit iisang larawan lamang sila. Ngayon, sa puntong ito, kailangan nating balikan ang eksperto sa Iraq. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nagalit sa live broadcast ay nababasa na ngayon sa ibang paraan.
Ang 150 milyong dolyar ay kinikita ng bansang iyon sa kalahating araw na pagbebenta ng langis. Hindi siya nagalit dahil nang hinayang sa pera. Kailan pa ang plano para sa Tiongong Air Defense? Walang nakagawa ng desisyon. Kasalanan ko, kasalanan ng Angkor, at kasalanan nating lahat ang pagpasa niya ng responsibilidad sa sarili. Sa loob ng 2 taon, ang mga drone mula sa Iran ay patuloy na pumapasok sa himpapawid ng Iraq. Araw-araw, ang delay ay tunay na panganib. Ito ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iyak. Sa sandaling ang buong mundo ay pumipila, ang pagtatangkang tawaran ng presyo ay halos pagpapakamatay. Alam ito ng Qatar, alam ito ng Kuwait, alam ito ng Switzerland, at alam ito ng Romania. Ang Iraq ang huli ng nakakaalam. Sinasabing ang hindi kayang pigilan ng asarol ay kailangang pigilan ng pala. Dahil sa pagtatangkang makatipid ng 150 milyong dolyar, ang kontratang 2.8 billion mismo ang naiusog sa dulo ng pila. Ang eksena, kung saan sinigawan niya ang sariling kongreso dahil sa maling hakbang, ay sa katunayan ang pinakatapat na report ng seguridad sa ika-26 giglo. Ang pagpuna ng eksperto sa sarili nilang kongreso sa live broadcast ay ang pagsusuri sa seguridad ngayon. Mas tapat ito kaysa sa report ng gobyerno. At ang tapat na galit na iyon ay nagpapakita kung nasaan na ngayon ang Korea. Sa balita na pinalaya agad ng Israel ang mga Koreano dahil sa isang pahayag ni Pangulong Lee Jae-myung, ang pinakamaraming comment ng mga netizens sa Korea ay makabuluhan. May boses ang bansa kung may lakas. Ito ay simple lang. Ngunit ang simpleng linyang ito ay gumagana ngayon. Subalit, saan nanggagaling ang lakas na iyon? Ang pagsusuri doon ay hindi makikita sa ilalim ng comment na iyon o sa mainstream media. Ang lakas ay hindi nagmula sa pahayag ng isang politiko, kundi nagmula ito dahil sa sandaling nagsalita ang politiko, ang Qatar ay may dalang maleta at nakapila na. Dapat itong makita ng magkasama para maging tumpak ang larawan. Gusto ko nang tapusin dito, pero ang tunay na tanong ay simula pa lang. Sa sandaling ang buong mundo ay pumipila para bumili ng armas ng Korea, ano ang susunod na pagsubok na kakaharapin ng Korea? Sa sitwasyon na ang Trump administration ay bumalik sa transactional diplomacy, may posibilidad na ang defense leverage ng Korea ay magamit bilang card sa alliance negotiations. Paano binabasa ng China ang larawang ito? Kahit pumila ang Qatar, Kuwait at Switzerland, anong card ang dapat hawakan ng Korea sa dulo ng pila? Ang tanong na ito ay hindi pa nasasagot sa loob natin. Ang katayuan na nakuha ng Korea ngayon ay tiyak na maipagmamalaki. Ngunit para maging maipagmamalaki lang, masyadong malapit na ang susunod na pagsubok. Kung gusto ninyong makita hanggang dulo kung paano magbubukas ang larawang ito, paki-subscribe at i-click ang notification. Sa susunod na video, lalagumin natin ang larawan kung paano kumikilos ang mga bansang hindi nakapila sa Tiongong-2 o sinadyang hindi pumila. Sa pwesto kung saan bumagsak ang guro, tumayo ang estudyante. Ngunit ang estudyanteng ito ba ay handa nang maging guro ng susunod na henerasyon?